Kasalukuyang nahaharap sa patong-patong na problema ang patahian. Luma at outdated na ang mga gamit. Dumagdag pa ang ginagawang pangungupit ng manager, dahilan para magkaroon ng malaking kakulangan sa mga materyales at sweldo ng mga empleyado. Sa syudad namamalagi ang nagmamay-ari ng patahian. At sa totoo lang ay iniisip niyang ipasara na lamang ang branch na iyon dahil mahina ang kita. Pero naaawa siya sa mga empleyado. Alam niyang mahirap ang buhay sa probinsya at walang ibang pagkakakitaan ng mga ito, lalo na't karamihan sa kanila ay mga kababaihan. Lumaki rin ang CEO sa probinsya, kaya naiintindihan niya ang hirap ng buhay. Kaya naman, naisip niyang ipadala ang kanyang kanang kamay na si Allen sa nasabing branch upang alamin kung ano ba ang solusyon na pwedeng gawin ng kumpanya. Kung dapat ba nilang ituloy ang patahian sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga makina o mas makabubuting magpatayo na lang ng ibang negosyo. May tiwala ang CEO kay Allen, pero may isang dahilan pa kung bakit ito ang napili niyang ipadala sa malayong lugar. Iyon ay dahil tinanggihan ng binata na magpakasal sa anak ng CEO. Siya sana ang napipisil nito na maging tagapagmana ng negosyo at magiging posible lamang iyon kung pakakasalan niya ang kaisa-isang anak nito. Gayunpaman, sa kabila ng pagtanggi ni Allen ay ayaw siyang bitiwan ng matandang CEO dahil nakikita nito ang potensyal niya pagdating sa negosyo. Profesional si Allen pagdating sa trabaho at para sa kanya, hindi natuturuan ang puso kung sino ang dapat niyang mahalin. Naniniwala rin siya na hindi siya pag-aari ng kanyang boss at wala itong karapatan na diktahan siya kung ano ang dapat gawin pagdating sa personal na buhay. Ang mahalaga naman ay ginagawa niya ng tapat ang trabaho sa abot ng kanyang makakaya. Makaraan ng 1 linggo ay nagtungo na nga si Allen sa probinsya. Medyo nanibago siya sa buhay roon. Sa totoo lang ay laki talaga siya sa syudad at noon lamang niya mararanasan ang buhay probinsya. Simple, payak at tahimik. Dahil sa gwapong itsura at mabait na pakikitungo sa mga tao, ay marami agad ang babaeng nagkagusto sa kanya. Ayon sa isang matanda na kanyang nakausap, kakaunti lang daw ang mga binata sa lugar nila dahil karamihan ay pumupunta sa syudad o kaya ay sa ibang bayan upang doon maghanap ng trabaho, kung saan doon na rin sila nakakapag-asawa. Maraming mga nanay ang lumalapit kay Allen upang irekomenda ang kani-kanilang mga anak. Pero wala namang interes ang binata dahil hindi naman iyon ang kanyang pakay. Sa unang araw pa lang ay parang gusto ng lisanin ni Allen ang lugar na iyon dahil hindi talaga siya komportable sa mga tingin at pakikitungo ng mga tao. Naiilang siyang makipag-usap sa mga babae dahil baka bigyan agad nila iyon ng kahulugan. Pero mas nangingibabaw ang pagiging profesional niya. Iniisip niya na ang trabaho at kinabukasan ng mga empleyado at ano ang sasabihin ng kanyang boss. Maagang gumising si Allen upang maghanda. Iyon ang unang meeting niya sa mga empleyado at gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon. Ilang minuto rin siyang nakaharap sa salamin upang i-practice ang kanyang welcome speech. Subalit pagpasok niya sa patahian ay hindi niya na nagawa ang alinman sa kanyang mga plano. Hindi iyon dahil sa ngiti at pagbati ng mga babaeng empleyado, kundi dahil iyon sa isang babae na tahimik at mukhang walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Tuloy-tuloy lamang ito sa pagtatrabaho. Kahit pa ang mga kasamahan niya ay hindi na magkamayaw, mapansin lang ni Allen. Pero ang totoo, umiiwas lamang ang babae dahil napakabilis ng tibok ng kanyang puso na para bang tatalon iyon mula sa kanyang dibdib. Kung ano-ano rin ang sumasagi sa kanyang isip. Magkahalong tuwa, kaba at takot ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang iwasan si Allen hanggat maaari sa takot na mamukhaan siya nito. Ngunit namukhaan pa rin siya nito kahit na 7 taon na ang lumipas. At sa loob ng mahabang panahon na iyon ay marami na ang ipinagbago ni Kelly. May kaunting kulubot na ang kanyang mukha at maikli na rin ang buhok. Pero mababakas pa rin ang kagandahan nito. Hindi maaaring magkamali si Allen. Iyon si Kelly. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang babaeng matagal niya nang gustong makapiling sa kabila ng ginawa nito sa kanya noon.
Hindi na nakilala pa ni Kelly ang kanyang ina dahil 2 taong gulang pa lamang siya noong pumanaw ito dahil sa isang karamdaman. Dahil sa pangyayaring iyon ay halos mabaliw ang kanyang ama. Hindi alam ni Jonas kung papaano na mabubuhay, kaya naman mas pinili niyang umuwi sa probinsya upang ihabilin si Kelly sa lola nito kaysa naman dalhin sa bahay ampunan. Mula noon, si Lola Patty na ang tumayong magulang ni Kelly. Subalit noong sumapit ang ika-6 na taong gulang ng batang babae ay nangyari na nga ang pinaka nakakalungkot na balita. Pumanaw si Lola Patty matapos atakihin sa puso. Pero bago ito mamatay ay nakagawa siya ng isang pagkakamali na magpapahirap kay Kelly. Dahil sa awa ni Lola Patty sa kanyang anak at apo, naisip niya na ang kapitbahay at biyudang si Brenda ang babaeng pwede niyang paghabilinan at pag-iwanan sa mag-ama. Maganda si Brenda, masipag, desente kong manamit at wala pang anak. Naniniwala si Lola Patty na dahil walang sariling anak si Brenda ay siguradong mamahalin at ituturing niya na parang sarili si Kelly. Responsable, mabait at mapagmahal rin naman si Jonas at siguradong magiging masaya ang pagsasama nila ni Brenda. Sa nakalipas na 5 taon, sinusubaybayan ni Lola Patty si Brenda at napansin niya na mula nang pumanaw ang asawa nito ay wala na siyang nakarelasyon. Habang nakaratay sa ospital, hiniling ni Lola Patty kay Jonas na pakasalan si Brenda alang-alang kay Kelly. Hindi agad nakapagdesisyon si Jonas dahil sa totoo lang ay hindi pa siya handang pumasok sa relasyon, lalo na't sariwa pa rin sa kanyang alaala ang nanay ni Kelly. Pero nang tumagal-tagal, napagtanto ni Jonas na baka tama nga ang kanyang ina. Mas maganda kung mayroon siyang katuwang sa buhay. Yung tipong mayroon siyang maaasahan na maglinis, maglaba, magluto at higit sa lahat ay mayroong gagabay kay Kelly. Habang siya naman ay naghahanap buhay. Mas matanda ng 4 na taon si Brenda kaysa kay Jonas. Pero hindi naman iyon halata dahil maganda ang itsura nito at pangangatawan. Mula nang pumanaw si Lola Patty, nagsimula na ring dumalaw si Brenda sa mag-ama. Nagpresenta ito na siya na raw ang bahalang maglinis, magluto at makipaglaro kay Kelly. 3 o 4 na beses siyang dumadalaw sa loob ng 1 linggo. Pero habang tumatagal ay padalas na ito ng padalas hanggang tuluyan na silang nagsama sa iisang bubong. Maging si Jonas ay hindi na namalayan na ang dating simpleng kapitbahay ay parang naging tunay na parte na ng pamilya. Hindi niya na kinailangan pang mag-propose kay Brenda dahil ito na mismo ang nag-asikaso ng kanilang kasal sa munisipyo. Naging simple lamang ang kasal na dinaluhan ng ilang kapitbahay at kaibigan. At mula noon, unti-unti na ring nagbago si Brenda. Lumabas na ang tunay niyang kulay at ang pinaka naaapektuhan sa pagbabagong ito ay si Kelly. Nagkaroon siya ng madrasta na napakasama ng ugali. Kung dati ay nababasa niya lamang sa kwento ni Cinderella, ngayon ay nararanasan niya na. Madalas siyang sigawan ni Brenda kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Siya rin ang inuutusan nito sa mga gawaing bahay na sa edad niya ay hindi pa dapat nararanasan. At kapag nagkamali siya ng kaunti ay katakot-takot na sermon at palo ang aabuti niya rito. Minsan ay hindi rin siya nito pinapakain o pinapayagang lumabas ng bahay. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagsumbong si Kelly sa kanyang ama dahil sa tingin niya ay ito lamang ang makakatulong sa kanya. Nagalit si Jonas nang malaman ang bagay na ito. Hindi niya lubos akalain na sasaktan at aabusuhin ng bago niyang asawa ang kaisa-isa niyang anak. Subalit, noong kumprontahin niya si Brenda ay biglang bumaliktad ang sitwasyon. Jonas, naniniwala ka ba talagang magagawa ko yan sa anak mo? Ayaw niya lang sa akin at siguro ay nagsiselo siya dahil kahati niya ako sa pagmamahal at atensyon mo. Hindi mo lang alam, Jonas, kung ano ang mga sinasabi sa akin ng anak mo kapag wala ka. Pero tiniis ko ang lahat ng yon dahil mahal kita. Kahit nahihirapan ako dito sa bahay, hindi ako nagreklamo. Alam mo yan, ayaw kong maulila si Kelly. Naawa ako sa kanya tapos ngayon ako pa pala tong masama. Umiiyak na wika ni Brenda bago na paupo sa sahig. Agad namang niyakap ni Jonas ang kanyang asawa. Pasensya ka na, Brenda,
hindi na mauulit. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Kelly. Huwag ka nang umiyak. Nang mga sandaling iyon, kitang-kita ni Kelly ang mga pangyayari habang nakasilip siya sa nakauwang na pinto ng kwarto. Napagtanto niya na kailangan niyang tiisin ang kalupitan ng kanyang madrasta habang nakatira siya sa bahay na iyon. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi naranasan ni Kelly ang magkaroon ng masayang alaala sa sariling tahanan. Naging alipin siya ni Brenda, tagalinis ng bahay, tagalaba at maging pagluluto na dapat ay hindi naman niya ginagawa. Ni wala siyang oras na makipagdaro o makipagkaibigan. Inoorasan niya ang bawat kilos ni Kelly, lalo na noong nag-aaral na ito. Nagagalit si Brenda sa tuwing mas inuuna ni Kelly ang takdang aralin kaysa sa paglilinis ng bahay at paghuhugas ng mga plato. Kahit may potential sana na maging honor student, ay bumababa ang grado ng batang babae dahil hindi niya naiituon ang atensyon sa pag-aaral. Napapansin naman ito ni Jonas, pero sadyang magaling umarte si Brenda na akala mo'y napakabuti at mapagmahal itong madrasta. Naisip rin ni Jonas na kung palalayasin niya si Brenda ay sino na lamang ang mag-aasikaso sa bahay at mag-aalaga kay Kelly. Kaya naman, minabuti niyang pabayaan na lamang ang mga hinala. Total, hindi na rin naman nagsusumbong si Kelly sa kanya. 1 o 2 beses lamang siya umuwi kada linggo. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, may kaisa-isang bagay na nagpapasaya kay Kelly. Iyon ay ang mga libro at gamit sa pananahi ng kanyang lola Patty. Tuwing gabi, bago matulog o kaya ay kapag umaalis si Brenda, nagtatago sa kwarto ang batang babae upang matutong manahi. Isang araw, habang namamalengke ang kanyang madrasta ay sinubukang magtahi ni Kelly. Ngunit, aksidente namang nasira ang tsinelas ni Brenda sa kalagitnaan ng daan, kaya bumalik ito ng bahay at doon ay naabutan niya si Kelly. Kumakanta-kanta pa ito habang nagtatahi. Dahil sa inis ay kinuha niya ang mga gamit at libro nito upang sunugin. Talagang irritable si Brenda sa batang babae, kaya gusto niyang gawing miserable ang buhay nito. Umiiyak lang ng umiiyak si Kelly. Pero ano pa bang magagawa niya? Wala naman siyang laban dito. May isang brochure ang naiwan sa ilalim ng kama at iyon na lamang ang kanyang itinago. Na-realize ng batang babae na balang araw gusto niyang matutong manahi at mag-design ng mga damit. Dahil rito ay pinangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral nang sa gayon ay makapagtrabaho ng maayos. Iyon na rin ang magiging daan upang matakasan niya ang salbahing madrasta. Marahil ay nakikita ni Brenda na puno ng inspirasyon ng batang babae, kaya lahat ng masasakit na salita ay isinisiksik niya sa utak nito araw-araw. Ikaw bata ka, alam mo, hanggang pangarap ka na lang. Hindi ka magtatagumpay sa buhay. Wala kang mararating. Dito ka lang sa bahay para pagsilbihan ako. Minsang wika ni Brenda. Nang sumapit ang 20 taong gulang ni Kelly, napagpasyahan niyang lisanin na ang lugar na iyon. Nalulungkot siyang iwanan ng kanyang ama kasama ni Brenda. Pero iyon lamang ang nakikita niyang paraan upang makawala siya sa bangungot na iyon. Gamit ang perang naipon mula sa kanyang baon at paminsan-minsang allowance na ibinibigay ng kanyang ama, sumakay siya ng bus patungo sa syudad. Baon ang kanyang pangarap at determinasyon. Alam niya sa kanyang sarili na maraming pagsubok ang haharapin niya sa buhay. Pero sa dami na ng kanyang pinagdaanan ay naniniwala siyang malalampasan niya ang lahat ng iyon. Maswerte naman si Kelly na agad nakapag-enroll sa paaralan. At nakahanap rin siya ng trabaho bilang waitress. Nag-bed spacer malapit lang sa pinagtatrabahuhan dahil mas mura iyon. Kahit papaano ay masaya ang kalooban ni Kelly dahil sa wakas ay nakalaya na siya mula sa mapang-aping madrasta. Sa wakas, magagawa niya na kung ano ang kanyang gusto nang walang kahit na sino ang pumipigil at nanghuhusga sa kanya. Unti-unti na rin siya nagkaroon ng mga kaibigan. Noong mag-umpisa na ang klase ay doon naramdaman ni Kelly ang hirap na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Lagi siyang kulang sa tulog, pero iniisip niya na mas okay na yon kaysa naman umuwi siya sa kanila at pakasama na naman si Brenda. Bilang isang waitress, mahirap talaga ang trabaho, lalo na kapag maraming customer tapos kulang pa sa tao ang restaurant. Isang araw,
Napansin ni Kelly ang grupo ng mga estudyante na halatang may kaya sa buhay. Isa sa mga nakaagaw ng kanyang atensyon ay ang binata na nakasuot ng salamin at mukhang mahiyain, at narinig niya na Allen ang pangalan nito. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Sa tuwing ihahatid ni Kelly ang order ng grupo ay si Alan ang kanyang tinitingnan. Kahit hindi sila nag-uusap ng binata ay parabang lihim niya itong minamahal. Alam ni Kelly sa kanyang sarili na mayaman si Allen at kahit kailan ay hindi ito magkakagusto sa tulad niyang mahirap at isang hamak na waitress na nagmula pa sa malayong probinsya. Mababa ang self-esteem ni Kelly. Ito ay dahil lumaki siyang kulang sa pagmamahal at aruga ng magulang, at tanging masasamang salita lamang ang naririnig niya mula sa kanyang madrasta. Wala siyang tiwala sa sarili kahit maganda naman ang kanyang itsura. Ang hindi alam ni Kelly, pareho sila ng nararamdaman ni Allen. May lihim rin itong pagtingin sa kanya, pero hindi niya masabi dahil nahihiya ang binata. Hanggang isang araw, napagpasyahan ni Allen na kausapin si Kelly pagkatapos ng duty nito. Niyaya niya itong ihatid pa uwi. Pumayag naman si Kelly. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-usap sila upang mas makilala pa ang isa't isa. Nasa 10 minuto lamang ang lalakarin bago marating ang tinutuluyan ni Kelly, kaya maikling oras lamang silang nakapag-usap. Kelly, kung okay lang sa'yo, pwede bang ihatid kita ulit bukas? Nakangiting wika ni Allen. Sige, okay lang. Nakangiting tugon naman ni Kelly. Noong gabing iyon ay hindi agad nakatulog ang dalaga dahil mabilis ang tibok ng kanyang puso sa sobrang kilig. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang iniisip na posible pala siyang mahalin at magmahal. Maganda si Kelly kung matututunan niya lamang sana ang mag-ayos ng sarili at manamit ng maayos. Ni hindi siya marunong mag-makeup dahil lahat ng iyon ay ipinagbawal ng kanyang madrasta. Dati nga ay wala siyang oras na tumingin man lang sa salamin para suklayin ng maayos ang buhok dahil sa dami ng utos nito. Binigyan ni Kelly ng pagkakataon ang kanyang sarili na magmahal at mahalin. Yun nga lang, mayroon siyang pag-aalinlangan dahil sa malaking agwat ng estado nila sa buhay. Pero wala naman iyong problema sa binata, kaya naman nagsimula na ang kanilang lihim na relasyon. Nag-resign si Kelly sa trabaho upang lumipat sa ibang restaurant nang sa gayon ay hindi maiilang si Allen tuwing kakain ito kasama ang mga kaibigan. Hindi malaman ni Kelly kung bakit natatakot si Allen na malaman ng mga ito na mayroon silang relasyon. Pero hindi naman siya nagtanong dahil masaya at in love siya sa binata. Yung tipong lahat ng sasabihin nito ay paniniwalaan niya. Mabilis na lumipas ang 1.5 taon pero hindi pa rin ipinapakilala ni Allen si Kelly sa kanyang mga kaibigan. At mukhang wala rin itong balak na ipakilala ang kasintahan sa kanyang nanay. Naisip ni Kelly na kausapin ng masinsinan si Allen tungkol sa bagay na ito. Siguro naman ay mayroon na siyang karapatan na magtanong, total ay matagal na rin naman ang kanilang relasyon. Pero bago niya pa iyon magawa ay napawi na ang lahat ng kanyang pangamba matapos mag-propose ni Allen. Isinuot nito sa kanyang isang singsing na may diamond pa. Buong pusong tinanggap ng dalaga ang proposal ni Allen at naisip niya na sa wakas, ipapakilala na rin siya nito sa mga kaibigan at pamilya. Pero walang nagbago. Doon na nagsimulang magtanong si Kelly sa kanyang sarili. Baka ginagamit lang siya ni Allen at baka hindi talaga ito seryoso sa kanya. Baka kaya lang siya nito binigyan ng singsing ay para hindi na siya magtanong. Nang sumunod nilang pagkikita ay hindi na napigilan ni Kelly ang komprontahin si Allen. Allen, sana magtapat ka sa akin ng totoo. Hindi ka ba seryoso sa relasyon natin? Niyaya mo kong magpakasal pero sa tingin ko ay wala kang balak na panindigan yon. Kung pinapaasa mo lang ako ay sabihin mo na ngayon para maghiwalay na tayo. Kelly, saan mo naman nakuha ang ideya na yan? Sa tingin mo ba magagawa kitang lokohin? Nasa itsura ko ba talagang manloko? Pero Allen, ano naman ang gusto mong isipin ko? Magdadalawang taon na tayong magkarelasyon pero hindi mo pa ako naipakilala sa mga kaibigan at pamilya mo.
Pakakasalan mo ba ako nang hindi nalalaman ng mga magulang mo? Hindi malaman ni Allen kung ano ang kanyang isasagot. Tama naman ang mga hinala ni Kelly, pero wala siyang intensyon na lokohin o paasahin ito. Ang totoo niyan, natatakot ang binata sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina, na nagmula sa isang mayaman at kilalang pamilya. Matapobre ito at hampas lupa ang tingin niya sa mga katulad ni Kelly. Noong bata pa si Allen, hindi niya naranasan na makipaglaro sa ibang mga bata dahil ayaw ng kanyang ina. Sa halip, ine-enroll siya nito sa piano lesson at may mga tutor para sa iba't ibang lengguwahe. Noong mag-aral siya sa kolehiyo, doon lamang siya nagkaroon ng mga kaibigan at sa kauna-unahang pagkakataon ay naranasan niyang magmahal. At nasisiguro ni Allen na hindi magiging maganda ang resulta kapag nalaman nito ang tungkol sa relasyon nila ni Kelly. Nag-usap sila ng masinsinan at nang sumunod na linggo ay nakatanggap si Kelly ng tawag mula kay Allen. "Kelly, gusto ka daw makilala ni Mami. Magkita na lang daw kayo sa isang restaurant. Isisend ko sa iyo yung address." Magkahalong tuwa at takot ang nararamdaman ng dalaga. Nai-imagine niya kung ano ang sasabihin ng nanay ni Allen, pero naniniwala siyang pagsubok lamang iyon sa kanilang pagmamahalan. Tumulong ang mga kaibigan ni Kelly para may maisuot siyang damit at magmukhang desente sa harap ng nanay nito. Sa naging itsura ni Kelly ay walang makakapansin na nagmula siya sa probinsya at lumaki sa mahirap na pamilya. Yun nga lang, kahit na ayos ang panlabas na itsura ay wala pa rin siyang tiwala sa sarili. Pero hindi tulad ng inaasahan ni Kelly. Naging mabait at maayos naman ang naging pagtanggap ng nanay ni Allen. Nakangiti ito habang nagtatanong ng tungkol sa kanyang pamilya at maging mga plano sa buhay. Ipinakita pa nito ang mga larawan ni Allen noong bata pa ito. Bakit kaya ganun na lang makapagsalita si Allen sa kanyang nanay? Mukha naman itong mabait at napakahinahon pang magsalita. Sa isip-isip ni Kelly. Ang hindi niya alam ay katakot-takot na iskandalo ang ginawa nito nang matuklasan ang tungkol sa relasyon nila ni Allen. Halos mahimatay pa ito nang malaman na ang kasintahan ng anak ay galing sa kung saang lupalop at nag-aaral bilang mananahi at nag-aaral sa hindi kilalang paaralan. Hindi makapapayag ang nanay ni Allen na makapag-asawa ang kaisa-isa niyang anak ng isang babae na galing sa hirap at hindi nila ka-level pagdating sa yaman. "Mommy, magpapakasal ako kay Kelly at kung hindi ka papayag ay lihim na lang namin yung gagawin at magpapakalayo-layo na kami sa lugar na to." Matapang na wika ni Allen. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na pinanindigan niya ang kanyang desisyon laban sa kanyang ina. Masinsinan silang nag-usap at ito pa nga ang nagsabi kay Allen na gusto niya raw makilala si Kelly, ang kanyang future daughter-in-law. Noong una ay naramdaman ni Allen na parang may mali, pero noong nakausap niya naman ang kasintahan ay sinabi nitong wala namang naging problema. "Allen, natatakot pa naman ako sa mami mo. Yun pala sobrang bait," wika pa ng dalaga. Napangiti na lamang si Allen, pero sa isip-isip niya ay imposibleng biglang nagbago at bumait ang kanyang ina. Marahil ay mayroon itong pinaplano, pero hindi niya lang alam kung ano. Lumipas ang halos isang buwan ay nagpatuloy pa rin ang masayang relasyon ni Kelly at Allen sa pag-akalang okay na ang lahat. Ngunit isang hapon, may dumating na magandang babae sa inuupahang apartment ni Kelly. Mukhang mayaman ang babae dahil sa suot nitong damit at mga alahas. "Ikaw ba si Kelly?" tanong nito. "Oo, ako nga. Halika, pasok ka dito sa loob. Anong kailangan mo?" Mahinahong wika ng dalaga, kahit na maraming tanong sa kanyang isipan. Sino ang babaeng ito at bakit siya hinahanap? "Ako nga pala si Hazel." Panimula nito bago hinawakan ang kamay ni Kelly, kasabay noon ang pagtulo ng kanyang mga luha. "Kelly, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong ilayo ang anak ko sa tatay niya." "Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung sino ang tatay ng anak mo." Habang patuloy sa pag-iyak ay ipinaliwanag ni Hazel ang lahat.
Mayroon daw siyang kasintahan at matagal na silang magkakilala dahil magkaibigan ang kanilang mga magulang. Nakatakda na raw silang ikasal pero bigla na lang nanlamig at unti-unti siyang nilayuan ni Allen. Hanggang isang araw ay natuklasan niyang niloloko pala siya nito kaya siya na mismo ang nakipaghiwalay. Maging ang kasal ay ayaw niya na rin ituloy. Pero nitong nakaraang linggo lamang ay nalaman niyang siya pala ay nagdadalang tao. Kelly, parang awa mo na, nakikiusap ako sa'yo. Alang-alang na lang sa bata. Ayaw kong lumaki siya ng walang kinikilalang ama. Lumuluhang pakiusap ni Hazel bago tuluyang magpaalam. Hindi makapaniwala si Kelly sa lahat ng sinabi nito. Hindi magagawa sa kanya ni Allen ang ganoon. Pero ang tanong, bakit naman mag-aaksaya ng oras ang isang maganda at mayamang babae na puntahan siya at magmakaawa? Napahiga na lamang siya sa kama habang pinagtatagpi-tagpi ang lahat ng impormasyon. Ngayon ay unti-unti niya nang nauunawaan ang lahat. Kaya ba simula't simula ay lihim na ang relasyon nila ni Allen? Kaya ba takot itong ipakilala siya sa mga kaibigan at pamilya nito ay dahil mayroon itong itinatago sa kanya? Kaya ba nagsisinungaling si Allen na masungit at masamang ugali ng kanyang ina ay upang mailihim ang tungkol kay Hazel? Unti-unting dumaloy ang luha sa pisngi ni Kelly. Hindi niya lubos akalain na ang masayang relasyon at mga pangarap na binuo nila ay hindi na matutupad. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa upang tawagan si Allen para hingiin ang paliwanag nito, pero biglang nagbago ang kanyang isip. Naisip niyang mas mabuti siguro kung personal silang mag-uusap. Pero kinabukasan, parang wala siyang lakas ng loob na makita at makausap si Allen. Wala na siyang lakas na marinig mula rito ang masakit na katotohanan. Mas gugustuhin niya pa ang magpakalayo-layo at hindi na ito muling makita pa. Alam ni Kelly na maaari niyang pagsisihan ang gagawing desisyon. Pero dahil sa pinagsamang pride at sama ng loob ay nag-impake siya ng mga gamit. Gusto niyang lisanin ang lugar na iyon nang sa gayon ay hindi na muli pang mag-cruise ang kanilang mga landas. Nakakapanghinayang dahil kaunting panahon na lamang ay gagraduate na rin siya sa kolehiyo. Nagkataon naman na noong araw na iyon ay wala siya gaanong pera dahil sa dami ng bayarin. Siguradong mahihirapan siyang makapagsimula ulit kung lilipat siya sa ibang bayan. Muli ay naisip niyang bumalik sa probinsya. Oo nga't mahihirapan siyang pakisamahan ang salbahing si Brenda, pero mas gugustuhin niya pa iyon kaysa makita si Allen na masaya sa piling ng ibang babae at magiging anak nito. Hapon na nang marating ni Kelly ang kanilang tahanan. Noong kumatok siya sa pinto ay bumungad roon ang kanyang ama. Tumanda ng itsura nito at bumagsak na rin ang pangangatawan. Kelly, anak, nakangiting wika ni Jonas. Yayakapin sana siya nito nang biglang magsalita ang pamilyar na tinig. Sino yan? Wika ni Brenda. Nakasuot ito ng makulay na bestida at halatang dismayado nang makita si Kelly. Pagpasok ng dalaga sa kwarto ay laking gulat niya dahil katulad pa rin iyon ng dati. Walang gamit ang ginalaw mula roon. Ina-expect niya na tinapon na ni Brenda ang kanyang mga gamit. Sa totoo lang ay iyon naman talaga ang plano nito. Pero hindi niya magawa-gawa dahil magagalit si Jonas. Ang tagal mong hindi nagparamdam tapos ngayon naisip mong bumisita? Anong nangyari? Usisa ni Brenda. Nagsawa na ako sa buhay sa syudad. Nakakamiss din ang buhay dito sa probinsya. Pero gaano ka naman katagal mananatili dito? Siguro naman hindi ka magtatagal. Pagpapatuloy pa ni Brenda. Hindi ko pa alam. Bahala na pero siguro baka dito na lang ako. Wika ni Kelly bago muling pumasok sa kwarto. Inis na inis si Brenda sa mga nangyari. Napurnada pa ang kanyang mga plano. Nakumbinsin niya na si Jonas na sa kanya ipangalan ang bahay na iyon. Pero mukhang magbabago pa ang isip nito dahil dumating si Kelly. Pero sa kabila noon ay may halong tuwa ang kanyang nararamdaman dahil sa tingin niya, hindi nagtagumpay si Kelly na matupad ang pangarap nito. Minamalas talaga ang mga walang alam sa buhay. Pabulong na wika ni Brenda habang nagluluto.
Tulad ng inaasahan, naging malaimpyerno na naman ang buhay ni Kelly sa piling ng madrasta. Walang araw na hindi siya ininsulto nito. Kaya ba umuwi ka rito ay dahil hindi mo natupad ang pangarap mo? Sa itsura mo ay parang katulad ka pa rin ng dati. Pero simula pa labang pala iyon. Bago bumalik sa probinsya si Kelly ay nakakaranas na siya ng pananakit ng ulo at pagsusuka. Pero ipinagkibit balikat niya lamang iyon. Pero ngayon, mas lumalala ang mga sintomas. Nagiging sensitibo na ang kanyang pang-amoy, lalo na sa mga matatapang na pabango, at tuwing umaga ay napapadalas na ang pagduduwal. Nalaman na agad ni Brenda na buntis si Kelly at iniisip niya na marahil ito ang dahilan kung bakit ito umuwi. Ngayon, mas may dahilan na siya para pasakitan ito. Agad niyang ikinalat sa buong barangay ang nangyari. Halos ipagsigawan niya na umuwi raw si Kelly dalang isang kahihiyan sa pamilya. Gumawa rin siya ng kwento para lalo pang mapag-usapan ang chismis. Kesyo, nakipagrelasyon daw si Kelly sa lalaki na mayroon ng asawa at matapos mabuntis ay hiniwalayan ito. Galit na galit si Kelly nang malaman ng chismis tungkol sa kanya. Sinubukan niyang depensahan ang sarili pero wala namang naniniwala. Mukha naman talagang kapani-paniwala ang kwento ni Brenda kumpara sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at panahon na ipagtanggol pa ang sarili, lalo na't may iba na siyang inaalala. Iniisip niya kung papaano niya maibibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Paano na silang mag-ina, ngayong pati ang tatay niyang si Jonas ay ikinakahiya na rin siya. Siguradong araw-araw siyang bubungangaan ni Brenda kung hindi siya magtatrabaho. Tanging ang patahian lamang ang pwede niyang applyan dahil yung mga restaurant ay hindi tumatanggap ng buntis na empleyado. Naglakas loob siyang mag-apply sa patahian kahit hindi siya sigurado kung matatanggap ba ang tulad niya, lalo na't karamihan sa empleyado ay babae at kakilala ni Brenda. Mabuti na lamang at mabait ang HR manager. Nauunawaan niya ang sitwasyon ni Kelly dahil siya mismo ay naranasan din ang ganoon. Mula nang magtrabaho si Kelly sa patahian ay wala siyang naging kaibigan. Ayaw nilang makipag-usap kay Kelly. Iniiwasan siya ng mga trabahador, mapalalaki man o babae. Sa kabila noon ay nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Hindi niya alintana ang masama at mapanghusgang tingin ng mga tao. Pag-uwi ng bahay, puro masasamang salita pa ang maririnig niya mula kay Brenda, pero wala siyang magawa. Ni hindi siya makapangatwiran dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Hindi na siya pwedeng maglayas katulad ng dati, lalo na't isisilang na ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Allen ang napili niyang ipangalan sa sanggol, alinsunod sa pangalan ng tatay nito. Oo nga't galit pa rin siya kay Allen dahil sa ginawa nitong panloloko, pero mahal niya pa rin ito. Isa pa, kamukhang kamukha ito ng kanyang anak. Mula nang maging isang ganap na ina ay mas naging matatag pa si Kelly. Hindi na siya naaapektuhan sa kahit ano pang sabihin ni Brenda. Basta huwag lang itong magkakamali na idamay ang kanyang anak. Kahit nasa bahay ay kumikita pa rin si Kelly kahit papaano. Dahil siya ang nagde-design ng ibang mga damit na tinatahi sa factory. Noong 3 taong gulang na si Allen ay pinapasok niya ito sa paaralan nang sa gayon ay makapag full-time na siya sa factory. Sinikap niya na mas pagbutihan pa ang trabaho, dahilan para makatanggap siya ng malaking bonus na lalo namang ikinainis ng ibang empleyado. Nagkaroon si Kelly ng tiwala sa kanyang sarili, natutong mag-ayos, kaya naman nagkaroon siya ng mga manliligaw, pero wala siyang sinagot ni isa sa mga ito. Dahil roon ay marami na naman ang nagsasabi na bakit raw masyadong mapili si Kelly gayong may anak na ito. Maswerte pa nga daw siya dahil may gustong magpakasal sa kanya. Ang hindi nila alam ay wala nang tiwala si Kelly sa mga lalaki matapos nang nangyari sa dati niyang relasyon kay Allen. At naniniwala rin siya na kaya niyang palakihin ng maayos ang kanyang anak kahit wala itong ama. Isa pa ay wala rin naman siyang nakikitang dahilan na mag-asawa ng taga doon dahil ang plano niya bumalik sa syudad nang sa gayon ay makapag-aral ang kanyang anak sa mas magandang paaralan hanggang makapagtapos ito ng kolehiyo.
Ayaw niyang lumaki si Allen sa bahay kasama ni Brenda na walang sinabi na maganda sa araw-araw na nakakasama niya ito. Pero hindi naging madali iyon, lalo na't maliit lamang naman ang sahod niya sa patahian. Kinakailangan niyang magtipid sa loob ng ilang taon para makaipon ng sapat na halaga. Nang sa gayon, pagdating nila sa syudad ay hindi sila mahirapang mangupahan ng apartment at magbayad ng tuition. At ngayong nakaipon na siya ng sapat na pera, saka naman nangyari ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Nakita niya si Allen sa patahian. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung papaano magre-react. Naroon ang lalaking minamahal niya hanggang ngayon. Pero bakit malamig at arogante ang mga titig nito sa kanya na parabang napakalaki ng kasalanan niya rito? Gusto ni Kelly na maglaho at magtago kung saang lugar na hindi siya makikita nito. Habang nagkakagulo ang mga empleyado para mapansin ni Allen ay sinamantala naman iyon ni Kelly para umuwi na. Ang paalam niya ay masama raw ang kanyang pakiramdam. Agad namang napansin ni Allen ang pagkawala ni Kelly. Galit siya rito at ngayong nagtagpo na naman ang kanilang landas ay lalo pang tumindi ang galit na kanyang nararamdaman. Hindi niya ako pwedeng takbuhan habang buhay. Siguro ngayon pero bukas at sa mga susunod na araw ay hindi na. Sa wakas, makakaharap ko na siya at matatanong ko kung bakit niya ako iniwan ng walang paalam. 7 taon din akong naghintay na mangyari ang lahat ng to. Bulong ni Allen sa sarili. Pagdating ni Kelly sa bahay ay agad siyang nagkulong sa kwarto. Umiyak siya ng umiyak. Sa nakalipas na mga taon ay sinikap niyang magpakatatag at itago ang lahat ng emosyon. Pero ngayong nakita niya si Allen ay parabang naging sariwa ulit ang lahat ng sakit ng nakaraan. Kinagabihan ay bigla namang nilagnat ang kanyang anak. Kaya kinaumagahan ay dinala niya ito sa ospital upang ipa-check up. Tumawag na lang siya sa kanyang boss upang ipaalam na hindi muna siya makakapasok. Si Allen naman ay hindi mapakali sa patahian, lalo na nang malaman niyang hindi pumasok si Kelly. Kunyari ay istrikto pa siya sa mga empleyado, kaya pinagtatanong niya ang mga ito kung bakit absent si Kelly. Nang malaman niyang nag-file ito ng sick leave ay hindi siya naniniwala dahil iniisip niyang iniiwasan lamang siya nito. Nang biglang magsalita ang isang empleyado na nagkataon namang kapitbahay ni Kelly. May sakit yung anak niya kaya ilang araw daw hindi makakapasok, sir. Lalong nagalit si Allen nang malamang may anak na pala ito. Habang ako'y naghihirap ang damdamin dahil sa pag-iisa ay heto siyang nagpakasal na agad at mayroon pang anak. Kuyumang palad na naglakad siya sa loob ng patahian. At dahil wala si Kelly, siya ang topic ng tsismisan. Ewan ko dun sa babaeng yun. Pumunta lang sa syudad para magpabuntis. Puro kahihiyan ang binibigay sa magulang. Naku, tama ka dyan. Abat siya pa itong ayaw makipagrelasyon kahit maganda naman sana ang hangarin ng mga nanliligaw sa kanya. Wika naman ang isa. Lihim na nakikinig si Allen sa usapan ng mga ito. Hanggang naitanong niya sa kanyang sarili kung posible bang siya ang tatay ng bata. Gusto niyang itanong sa mga empleyado kung ilang taon ang anak nito, pero nahihiya siya at baka mapagkamalan pang tsismoso. Kaya naman, agad niyang tinungo ang HR office upang kunwari ay i-check ang profile ng mga empleyado. Minemorize niya ang address ni Kelly dahil balak niya itong puntahan upang hingian ng paliwanag. Subalit nang marating niya ang gate ng bahay nito ay nakalimutan niya na ang lahat ng gusto niyang itanong, lalo na nang makita niyang isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Nang makita siya ng bata ay lumapit ito agad at niyakap siya. "Papa, nandito ka na." Gusto sanang pigilan ni Kelly ang anak pero huli na ang lahat. Sa nakalipas na taon, mayroon siyang naitago na larawan nila ni Allen. Noong magsimulang magtanong ang kanyang anak tungkol sa tatay nito ay ipinakita niya ang larawan at sinabing nagtatrabaho ito sa malayong lugar pero babalik rin naman sa tamang panahon. Masinsinang nag-usap ang dating magkasintahan. Si Allen ang bumasag sa katahimikan. "Kelly, paano mo nagawang itago sa akin ang tungkol sa bata?" "Bakit ikaw?
Itinago mo rin naman sa akin ang tungkol sa babaeng nabuntis mo at pakakasalan mo pa. Wika ni Kelly habang nakatingin sa kawalan. Sa patuloy nilang pag-uusap ay sinabi ni Allen na wala siyang kilalang Hazel at lalong wala siyang nabuntis o nakarelasyon na ibang babae. Nang ilarawan ni Kelly ang itsura nito, napagtanto ni Allen na si Maris ang kanyang kababata, ang babaeng nagpanggap na buntis at kasintahan niya pa. Marahil ay napag-utusan ito ng kanyang ina. Nagtagumpay ito sa kanyang mga plano na sirain ang kanilang relasyon, pero bago ito mamatay ay paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. Kung bakit hindi pa rin nag-aasawa si Allen o nagkaka-girlfriend mula nang umalis si Kelly. Namatay ang kanyang ina nang hindi ipinagtatapat ang lahat sa kanya at parahil ay talagang nagsisisi ito. Nagsisisi rin si Kelly at nanghihinayang kung bakit hindi niya kinausap si Allen o kung bakit mas nangibabaw ang kanyang pride at emosyon. Nasayang ang 7 taon na sana ay magkakasama sila at hindi niya naranasan ang katakot-takot na panglalait ng mga tao sa kanilang mag-ina. Galit pa rin si Allen kay Kelly, pero sa kabila noon ay lagi siyang bumibisita upang makabanding ang kanilang anak. Araw-araw niya ring nakikita si Kelly sa patahian, dahilan para manumbalik ang pagmamahal niya rito. Hindi ito nakaligtas sa mga tsismosang empleyado. Kanya-kanya silang gawa ng kwento kahit wala silang alam sa nakaraan ng dalawa. Makalipas ang ilang buwan, nag-resign si Kelly at Allen sa trabaho. Nagtungo sila sa syudad kasama ang kanilang anak upang doon makapagsimulang muli. Sa lugar kung saan gagawa sila ng masasayang alaala nang hindi inaalala ang sasabihin ng ibang tao. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.